Ay, nilupak na kamuting kahoy nga ang ating lulutuin ngayon din sa bukid. Kaya naman tara, let's go! Pumunta nga muna ho si Roberto doon sa palayan para manguha ng mga kamuting kahoy. Gawangan din sa bukid ni na Lola, sa gitna ng palayan nila itinatanim ang mga kamuting kahoy o balinghoy kung tawagin sa Batangas. May gayon. Malalaking balinghoy nga ho ang nakuha ni Roberto mga kauragon dahil maganda nga ho ang lupa dito sa palayan nila Lola. Kasing ganda ko. Ay, kasing ganda ko. Charing! Naalala ko nga bigla nung maliliit pa kami ay nagiging pantawid gutom nga namin itong balinghoy dahil kapag wala kami nga humbigas ay ito ang aming kinakain. Tamang sausaw lang sa asin, sa asukal o doon sa bagoong na isda ay sold na kami. Ay sold daw? Isa nga ang kamuting kahoy sa mga itinatanim namin dito sa probinsya dahil bukod nga sa mga laman nito ay ginagawa din naming ulam yung talbos nito lalo na kapag ginataan na may lahok na daing or tinapa at may konting sili ay talaga namang pagkasarap. Taob na naman ang kaldero. Natapos na nga si Roberto manguha ng balinghoy mga kauragon kaya naman pinasuyo ko naman manguha ng mulkadon na nyog. Ito nga yung nyog na malapit na maging panggata na kadalasan ay matigas na ang laman at matamis na ang sabaw kasing tamis ng pagmamahal niya sa akin. Ay, may gayon. At umakyat na nga ng puno si Roberto na parang matching. Nawari ko'y pinaglihi talaga sa unggoy dahil pagkabilis umakyat. Dito nga sa probinsya ang madalas ulamin ay ginataan dahil dito sagana sila sa nyog at hilig din talaga ng mga Bicolano ang mga lutong ginataan. Ay, siram sana. Buti nga ay natapos ng kunin ni Roberto yung tatlong nyog dahil hingal na daw siya sa pag-akyat pa lang ng puno. Ay, napagod yarn. Wala kasing panungkit si na Lola kaya inakyat na lang ni Roberto dahil mababa lang din naman yung puno ng nyog. Dinali nga muna niya yung nyog para mas madaling bitbitin at tuwan-tuwa nga siya dyan at nakababa siya ng ligtas at walang galos. Hay, sa wakas. Sana nga lang tamang gulang ng nyog ang nakuha niya para sa aming gagawin nilupak dahil kung hindi ay papakain ko sa kanya ng buo. Charing! Kasama nga po namin ang alagang aso naming si Jepoy na makulit at pagkabibo-bibo. Sobrang bilib nga kami sa aso naming ito dahil nasama sa amin kahit saan man kami pumunta at talaga namang hindi kami iniiwan. Ay sana all, hindi iniiwan. Pumunta na nga ho kami dito sa sapa para hugasan at balatan itong mga kamuting kahoy na nakuha ni Roberto. Gawa nga sa ngayon ay wala pang sariling tubig sila Lola kaya dito kami kadalasan sa sapa naghuhugas at naglalaba. Inisa-isa na nga naming hugasan itong kamuting kahoy para matanggal yung mga nakadikit na putik dahil ayoko ng madumi. Ay, arte yarn, charing! At pagkatapos naming mahugasan ang mga balinghoy ay agad namin itong binalatan. Sa pagbabalat nga ng kamuting kahoy ay may proseso kaming sinusunod. Una na nga diyan ay ang pagtanggal namin sa magkabilang dulo ng kamuting kahoy at ihiwaan namin para matapyas namin ng dire-diretso ang balat nito nang walang atrasan. Ay, walang atrasan? Natapos na nga namin balatan lahat mga kauragon kaya amin na itong ilalaga. Pero bago nga iyon ay sinapinan ko muna ng dahon ng saging ang kaldero para maiwasan ang pagtutong nito. Para hindi maging kagaya ng kulay ni Roberto. Charing! Nilagyan ko na nga ho ito ng tubig hanggang sa kalahati ng kaldero at nilagyan ko rin ng konting asin at isinalang namin hanggang sa lumambot ito. At nung lumambot na nga itong mga kamuting kahoy ay agad namin itong tinanggal sa apoy at palalamigin naman namin ng kaunti. At nagtusta na nga din ako dyan ng mani para gagamitin namin sa pang-toppings namin mamaya sa nilupak. Ay sana all, may toppings. Dinukdok nga lang ni Roberto itong mani ng kaunti para mas mabilis siyang kainin. Para nga ho, yung mga kakain na walang ngipin ay hindi na mahirapan sa pagnguya. Charing! At nung lumamig na nga ang kamuting kahoy, ay agad na naming inumpisahan ang paglulupak. Pinagsama-sama nga lang namin dyan lahat ng ingredients at saka namin ito dudukdukin. Sa paglulupak nga mga kauragon ay kailangan mo talaga ng malakas na enerhiya. Malakas na enerhiya? Dahil nga nakakangalay ito sa balikat at nakakapagod din. Sa paggawa nga ng nilupak mga kauragon ay talaga din namang susubukan ng pasensya mo dahil nga medyo matagal itong gawin. Napagod nga sa paglulupak si Roberto kaya ako naman ang pumalit sa kanya at sadya naman pagkabigat-bigat nitong nilupak na to. Pero sulit naman ang paghihintay dahil masarap ang kalalabasan nito lalo na kung kumpleto yung ingredients. Sana all may pambili ng ingredients. Isinalin na nga namin sa lagayan itong lilupak at dalawang flavors nga ho ang aming ginawa. Yung isa ay plain flavor at yung isa naman ay ubi flavor. Natapos ko na nga pahiran ng margarine itong nilupak natin at agad ko namang sinunod itong toppings natin na cheese at peanut. At agad ko na nga pinatikim yung ginawa naming nilupak kay Roberto. At sa sobrang sarap nga ay lalo siyang na-inlove sa akin. Aray, Diyos ko! Hanggang dito na lang mga kauragon. Abangan nyo ang susunod naming lulutuin. Paalam!